makita. So, basahin natin ang mensahe ni Brother Branham dito sa Seven Seals. Sabi niya, now notice the seven seals hold the mystery of the book. So until we can see what those seven seals has sealed, only presuming the things, because I told you this morning, I found the little message this morning of God hiding and simplicity. So now, yung sinasabi niya seven seals hold the mystery of the book. Ang nakahawak dito sa seven seal nito, walang iba kundi si Jesus Christ, ang Messiah, dito sa books. So, ibig sabihin, kung ang Messiah may hawak nito sa books nito, thank you for Brother Margel for your watching. Kung si Jesus Christ ang may hawak ng books na ito, so mystery of the book, ibig sabihin kahit ang anghel sa langit, kahit ang mensahedor na gagamitin ng Diyos dito, hindi niya kayang buksan. Malibang ipahayag ng may hawak ng aklat na ito yung lamang na hiwaga. Kaya sabi niya, holds the mystery. Sinong nag-holds ng hiwaga dito, ng mystery ito, sa laman ng books na ito? At kung walang kakayahan, kahit yung anghel, kahit ang sino mang messenger, kasi ang nakahold ng message nito, walang iba kundi si Jesus Christ. Nagtataka ni. Now, sabi niya, until we can see what those seven seals. Ang seven seal, ito yung yung books na ito, yung silyadong books na ito, nung hindi pa natatanggap ni Jesus Christ, yung aklat dito, hindi pa ito nabubuksan ng ninuman, maliban ang Diyos lang talaga. Now, so those seven seal has sealed, silyado siya. We're only presuming them things. Because I told you this morning upon a little message this morning of God hiding in simplicity. Look at this. God hiding in simplicity. You see? Sabi niya, you see? We are sure to miss the things unless absolutely. So, ibig sabihin, ang Diyos, God hiding in simplicity. Yung great mystery dito, ang great mystery dito na hindi nakita ng tao, ng iba. Kasi, ang alam nila, na ang Diyos ay nasa kalagayan ng popularity. Okay. Ang Diyos na, thank you. God hiding in simplicity. So, ibig sabihin, doon sa mga popular na mga religious church organization, hindi na doon nakatanyag. Ang Diyos hindi na doon nakikita. Lalo especially tradition. Ang tanong, ang Diyos ba ay nandoon? According to Brother Branham, nagtatago na ang Diyos sa simplicity. Kung nagtatago na siya sa simplicity, hindi na siya lantad ang kanyang mukha na katulad ng mga
ano katulad kay Brother Bern, nahayag sa buong mundo. Katulad kay Jesus Christ, nahayag doon sa buong mundo. At laan ang mga time na yan sa mga all prophet nahayag sa buong mundo. Ibig sabihin, in the mystery forms of God, nagtago siya doon sa simplicity. Di ba? Hallelujah. Ano bang ibig sabihin ng simplicity? Simple man? Simple. For example, after living in a huge city for 20 years, we were eager to enjoy the simplicity of small town. So, ibig sabihin ng simplicity, so, hindi siya popular, simple town life. Yung buhay niya, hindi siya maranya. Kung ang tao nito nasa kalagayan ng hindi siya marangya, hindi simple man, ibig nandoon ang Diyos sa kalagayan ng simple of man. Hindi na siya lantad. We were eager to enjoy. Now, kung hindi na siya lantad, nandoon na siya sa kalagayan ng simplicity. Yung sinasabi dito, God's hiding as simplicity. Dito tayo pupokus. So, ang Diyos pala, sa ngayon, hindi na lantad na katulad sa mga popularity ng mga tao. Sa end-time believers, kailangan nila makita yung katulad ng kalagayan ni Brother Branham. Si Brother Branham, kaya natanyag si Brother Branham sa buong mundo dahil naganap sa kanya yung popularity. Siyempre, nga naman, pagka milyon-milyon nga naman ang papagalingin eh. Diba? Kung milyon-milyon ang pagagalingin at sa iba't ibang lugar na state of nation, makikilala talaga si Brother Branham. So sa kalagayan ni Brother Branham at kalagayan ng iba, ibig sabihin, ang kalagayan nila sa panahon na yun ay para maitanyag sa buong mundo. Yung signs in wonders and vision and revelations of God. Pero dito sabi ni Brother Branham, upon my little message, sabi niya, this morning, God hiding in simplicity. So, nagtago na ang Diyos. Hindi katulad noon, talagang makikita, madidiscern mo ang kalagayan ng isang messenger. Pero ngayon, hindi na pala siya ganun, kundi ang popularity niya downs to the grounds. So, ibig sabihin, hindi mo na siya mapansin. So, ibig sabihin, ang kanyang makita lang ito, yung hiwaga nito, yung mystery ito, sa pamagitan ng Revelation 10:7 na maghahayag. Yung taong gagamitin according to the Revelation 10:7 na sinasabi. Sa Revelation 10:7, sabi dito, okay, 10. Sabi dito, but in the days of the voice of the seven angel, when he shall begin to sound the mystery of God. Yung hiwaga ng Diyos na nakatago, i-declare niya lang sa servants, the prophets. Kung i-declare niya lang ang hiwaga sa servants, the prophet, yung hiwaga nakatago sa panahon in the last days. Ang tanong,
sino itong mga tao? Di ba? Na naghahayag. Now, okay. Sino itong mga tao na naghahayag? Itong servants the prophet. Kasi, yung mystery niya, i-declare niya, ihayag lamang niya doon sa servants the prophets. Itong servants the prophets, hindi ito naka-absolutely na sevens. Hindi nakahayag lang sa 7. Kasi even Brother Branham, sinabi niya, after me. May message ako niyon, after me. There is one great person. Diba? There is a great person na maghahayag. Diba? Sabi niya, magbigay tayo ng sabi niya. After me. Sabi ni Brother Branham, I believe that if it is to be a man, it be somebody after me, see, it'll be, but the message that preaching is the true message. And it's the last message. You see what I'm doing preaching. Putting you in the same place I am, cause you're just much into it. I am. You are messenger of this message. May sinasabi niya dito siya, be somebody after me. Mayroon siyang message na ipapahayag na asin tulad na sinasabi ni Brother Branham din, magpapatunay din. Diba? Now, kung mayroong mensahe doon sa na sinasabi, ibig sabihin, ang kalagayan ng tao, pababa, ang manifestation ng Diyos, ng theophany, ay pababa, papunta na sa simplicity. So, papunta na siya sa simplicity. Okay. Ang tanong ni Brother Magellan pala. Sorry, Brother Magellan, hindi kita nasagot Yung sinasabi dito, balik tayo dito sa yung hold. Yung hold. Who hold the mystery? Ang nakahawak diyan sa mystery na yan, walang iba yan kundi ang Messiah. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ yan ang may hawak. Yun ang hiwaga na yan. Balik tayo doon. Sa tanong ni Brother Magellan, the 7 seals. The 7 seals holds the mystery. Yung sinasabi dito na the 7 seals hold the mystery of the book until we can see until we can see what those 7 seals. And we're only presuming the things. Marami nagpipresuming the things, the message. Because I'm told you this morning, sabi niya, upon my little message, this morning, God hiding in simplicity. So, sa panahon ngayon, dahil si Kristo nag-hold ng 7 seals na yan, Brother Magellan,
Ngayon, ang hirap ma-discern. Ang hirap ma-discern kasi nagtago ang Diyos doon sa simplicity, sa kalagayan ng messengers. So, ibig sabihin, ang function ng great ministry ng bride na ito, hindi na siya sa popularity na kalagayan. Hindi na. Sabi niya, you see, we are sure to miss the things unless absolutely. Mamimiss natin ang isang bagay na mensahe kung muli na ating malaman na yung palang sinasabi ay genuine. Revealed by the Holy Spirit. And vindicated, same. Yung nag-vindicate kay Brother Bird, the same also na mag-vindicate. Which is God and Jesus Christ. So there are two manifestations of vindication. Siyempre, that is instructions of God through Jesus Christ. So the vindications, ngayon, i-vindicated siya. See? Vindicated if the prophet rises. Pag sinabing if the prophet rises, ibig sabihin marami na. Yung he had declared to the servants the prophet, marami silang i-vindicate. Hindi lang si Brother Branham. Ang tanong, Gospel of Self. Ang i-vindicate dito, Brother Magellan, yung tao, and also back to the scripture is also vindicated kasi ang isang mensahero, kailangan nakakonek siya doon sa written within is the Bible. Maging ganun din sa kalagayan ni Brother Branham. So, revealed by the Holy Spirit and vindicated the same. So, ibig sabihin, the same. The revelation ng ibibigay niya doon sa servants, the prophets, rises. Yung prophet rises, kita mo rises, do you think rises? Kaya sabi nila, nag-end ang message doon sa ikapitong earthly messenger. Hindi. May tinutukoy din dito si Brother Branham na after me, yung prophet rises na yon tells you the thing just that and God do not vindicate the thing. That this is just that and God do not vindicate the things. Forget it. Kung ang isang tao hindi siya bindikato ang kanyang sinasabi, kalimutan. Kung ang kanyang salita, they are not connected in the Bible, yung sinasabi ng isang propeta, or contrary siya, forget it, kalimutan. But sabi niya, see? Forget it. See? But God, every statement, everything has to vindicate in to make it right. See? Stephen, and everything has to vindicate it and to make it right. See? See? So, his children will watch those things and be alert. Kita mo? Sabi niya, and be alert. Paano kung hindi mo na-discern? Yung tao na yan nagsasabi pala ng katotohanan. And that is the revelation of God that nabinigay sa kanya. At iyong tinutya o ininsulto. At sinabi mo, that is wrong. See? What those things see? And be alert. You must be discerned. Kasi kapag hindi mo na-discern siya, for example, dito sa simplicity, because God hiding in simplicity. Kung nakatingin ka lang sa isang traditional na, ay, ito, malaking church na ito.
Diba? Ay, ito, malaking church na ito. Wala sa kanyang Diyos. Diba? Wala sa kanyang Diyos. Tapos tinitingnan mo yung kanyang personality. Ganyan ba talaga ang tao na yan? Tingnan mo ang dungis niya. Tingnan mo ang buhay niya. So, kung nakatingin ang tao doon, sa kalagayan na yun, ang sabi niya dito, be alert. Yung kanyang sinasabihan ng tao na yun na God's hiding in simplicity, ay nandun pala ang Diyos. Hindi lang ang taong ininsulto niya, kundi ang Diyos na nagtago doon sa tao na yun. Diba? Yung tao na yun na nagtago doon, na ginamit ng Diyos as a theophany, at hindi na-discern ng isang tao, malaking kasalanan niya. Kaya nga sabi niya dito, make it right. See? So children will watch those things. See? And be alert. Be alert. Notice, 7 seals on the books. As the 7 seals has the book sealed. See? The 7 seal has the book sealed. Bakit sealed? Kasi si Jesus Christ, siya yung naka-holds doon sa hiwagay. Sa 7 tatak, kontrolado ni Jesus Christ. See? Yung aklat na yun na hawak niya is absolutely. Diba? Yung hawak niya ay book is absolutely sealed. Kaya hindi basta-basta yan iibibigay. Ang taong bibigyan yun, karapat dapat. Do you see? Sabi niya. Do you see? The book is absolutely sealed. Sabi nila, bukas eh. Bukas doon sa tinahanan. Bukas doon sa pinapahayagan. Ang tanong, pinayagan ba sila? Puro kot na lang sila eh. Puro sila caught by the spoken word, pero hindi nila mabuksan ang laman doon sa seals. Kasi bakit? Hindi nila ma-discern kung sino yun. Because God's hiding in simplicity. He seals up with the 7 seal. See? Okay. Yung angel ba? Alam ba ng angel yung laman ng books? Alam ba nila yun? Even the angels. Hindi alam ng ang angel yun. Kasi bakit? Pag pumusis ang Holy Spirit, pumusis yung comforter, pumusis doon si Jesus Christ sa katauhan ng angel yun, the 7 seal. Ang makakita lang doon sa laman ng aklat, walang iba yung napumusis doon sa angel na yun. And that's the 7th angel is Jesus Christ. Jesus Christ. That is Christ. The only Jesus Christ can reveal doon sa earthly messenger. The functions of the angel is to use by God and Jesus Christ his body, because that body is the holy crown temple. Ang gagawin nito ng kapag nagpusis na sa kanya yung espiritu ni Kristo at ng Diyos, magpusis na doon si Kristo sa katauhan ng angel,
Doon mabubuksan yung aklat at i-reveal ni Jesus Christ yung laman ng aklat. Pero yung angel, nababasa ba? Hindi. Hindi nababasa. Kasi sabi sa Revelation chapter 5, no one can know to read and to open the books. Even the angels, any man on this earth. So, ang yung opening of the books is when the Spirit of Christ manifests in the body of the seven seal, doon mabuksan. Diba? Doon mabubuksan. Pero kung hindi ito magpupusis yung Espiritu ni Kristo doon sa ikapitong anghel at doon sa mga angels na yun, hindi makikita ng angel. Kahit anong gawin ng angel, hindi mababasa niya yun. Diba? If Jesus Christ is incarnate into the angel, that's the only time to reveal the great mystery of the book. Diba? So now that is different from the seven thunders. Sabi niya, that's the difference of the seven thunders. See, this is seven seals on the books. Sabi ni Brother Branham. And the books will not be released. And the books will not be revealed until the message of the seven angels. See? So we are presuming, sabi niya, we are presuming. Sino ang sinasabihan niya dito? Yung mga traditional. Sa hintay, pumasok na rin ang tradition eh. Sabi niya, so we are presuming but genuine revelations of God will be made perfect in sounding and vindicated the truth. Now, that is exactly what the word said. The mystery should be finished at the time, and the seven seal book, remember, sabi niya. Sabi niya, and this seven seal book, remember, it was closed in Revelation 5 chapter and Revelation 10 chapter, it's open. The mystery should be finished at the time, and this seven seal book, remember, it was closed in Revelation chapter 5. So yung sinasabi siya doon sa Revelation chapter 5, brothers and sisters, if you read, close siya. Pero nung binuksan ni Kristo ang aklat, nung binuksan ni Kristo ang seven seal, according Revelation 10 chapter, it is open. Sino? Open. Kay Jesus Christ, kasi siya yung bukas eh. Ang tanong, yung angel ba, alam ba? Hindi. Yung earthly messenger, alam ba? Malibang ipayag. Diba? Malibang ipayag. So, mabubuksan lang yun kapag inire-reveal na yung ni Jesus Christ, yung sinasabi sa when He had declared to His servants the prophet. Kung inihahayag na ni Jesus Christ, doon lang may hahayag ang hiwaga ng aklat, doon ng laman ng aklat. Diba? So now, balik tayo. It's hard to determine, to discern the truth. Diba?
to discern the truth. Kung wala kang matang agila. If the Spirit cannot tell of you, diba? If the Spirit cannot tell of you, hindi mo makita ang Diyos doon sa kalagayan ng simplicity. Sana, brother and sisters, makita natin na ang Diyos ay nagtago. God's hiding in simplicity. Kasi karamihan ng mga Christian ay nakatingin kagad sa kalagayan ng kanilang church. Yung building, yung ayos, yung postura, magarbo, tanyag, yung kanyang pagkatao sa lifestyle dito, magaling. Pero ang tanong, nagtago ba ang Diyos sa kanya? Nag-reveal ba ang Diyos sa kanya? Kung hindi nag-reveal sa kanya ang Diyos, ang mangyayari sa kanya, quote by quote lang siya. According to Brother Branham, I'm talking about the mga end-time believers. Kung ang kalagayan niya ay ganun, ang gusto niya, ang Diyos ang choose dito eh. Ito ang gusto ko eh. Yung karamihan ngayon, kasi anak ako ng pastor, si number 1 ako pipiliin. Hindi ang pastor na nag-aanoy. Ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit at gagamitin niya ang angel as a theophany, as a Christophany, para i-anoint yung tao. Hindi ang pastor o Pipili ang Diyos sa isang grupo. At yung grupo na yan, may mapipili ang Diyos sa kanyang karakter. Karamihan kasi dito, kapag nakita mo ang tao nito, mayroong gifts of anointing, may revelation. Sometimes the leader, inaalis. Imbes na ang tao niyan suportahan, ang ginagawa, masama ang loob. Kasi bakit? Tawag dito, may kakaiba ng revelation ang ipinapayag sa tao nito. So, hindi tawag dito, hindi ito, pag hindi mo ma-discern na ang tao niyan vindicated by God, at yung ibis na suportahan mo ang tao na yan, imbis na suportahan mo ang tao niyan, pinalis mo. At yung tao na yan, kung bakit binigyan ng kanang kapayagan, hindi ibig sabihin na ikaw ay lalabas doon. Nandoon pa rin ang pag-ibig mo sa kapatiran. Because Jesus Christ said, if you are my disciples, you love each other. You love each other. Magmahalan kayo. So kung magmamahalan kayo, susuportahan mo yung tao na yun kasi mayroon ang Diyos pinapagawa. Ang problema, kapag ang tao na ito napili sa isang objective at hindi nyo sinuportahan, doon kayo nagkakasala ng pagtatangi.
At kapag ang tao yun, hindi niya rin na-determine na may purpose ang Diyos ka, bakit ganun pinapahig siya? Mayroong pinapakita siya, mayroong message na pinapakita sa niya. Kaya nga, if there is a message comes, there will be a messenger. So kung may mensaheng ipinaring narating sa tao na yun, dapat maging masuri ang leader sa pagsusuri ng katotohanan. Kasi hindi nakatingin na sa ang Diyos sometimes the leaders. God choosing a man, a messenger, a simplicity. The only things na suportahan ang tao na yun. May purpose ng tao na yan to evangelize his family. Kaya nagpahayag ang Diyos sa kanya, ano ba tawag nito? Kinakarinyo. Kinakausap. O binibigyan siya ng declaration. Oy, ito, may misay sa akin, nag-ignite ako. With the baptism, the Holy Ghost in fire. Nag-init. May purpose siya to share his family. Pero ibig sabihin na nag-share ka na sa family at sa mga kaibigan at sa mga tao, ay hihiwalay ka na doon sa pinanggalingan mo. Dapat nandoon ka pa rin. Pero ang tanong, paano kung hindi kita ng leaders na inanoint ka ng Diyos for some purpose of evangelism or whatever the functions of God to tell about the gospels of the salvation. Diba? Kaya nga sabi dyan, be alert eh. Be alert. Kasi ang Diyos ang nag-aanoy, hindi yung leaders. Ang gagawin na ng leaders, ng grupo ng church, is to determine who they are. To do the wills of God. To do the wills of God. At kapag may pinapagawa sa inyo, be alert and be supporting that man. At mapalad kayo kung ang tao niya pinili ng Diyos. But if you not be supported, at ang gusto niyo nakatingin lang sa leader, sa tao na yun, at hindi ka kakausapin, ang mangyayari sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Kasi hindi na, mahirap ma-determine kasi pumasok ng tago na ang Diyos sa simplicity. Anong gagawin nyo? Diba? Anong gagawin? Ang ibang mga grupo, nakatingin na lang doon sa leaders. Kawawa naman itong inanoint ng Diyos. Kung sino, ang nangyayari dito sa inanoint, hindi niya na-discern yung function niya, nag-backslide. Kapag ang kalagayan na gumagawa ang dahilan ng Diyos para ma-break away ka dyan sa may something purpose ka na gagawin. Paano kung di mo rin ma-discern na kaya ka pala gano'n, mayroon para ang purpose ang Diyos to serve in another way. So both side alert. Yung leaders o yung grupo, yung mga dyan sa be alert na. Uy, kakaiba ito si ganito ah. Ano kaya ang gusto ng Diyos ipagawa sa kanya? Ang iba, kasi nagtampo, kasi pinalis, nag-backslide. Ang iba naman, nung na-discern niya yung purpose of God, bumalik. At ito pala ang gusto ng Diyos sa akin. Mayroon pala pinapagawa sa akin. Diba? Diba? Sabi niya dito, if the prophet rises and tells you that this is just that, if the prophet rises marami. Meron talagang gift and tells you the things that this is right,
And God do not vindicate the things. So ang God do not vindicate the things sa mga bagay. Hindi ang mga bagay ang binibindicate ng Diyos, yung prophet rises. Kung nakatingin ang tao sa mga bagay na ay kaya mayaman ito, ganito. God do not vindicate the things. Kung ang Diyos ay nagbibindig sa isang bagay, sabi ni Brother Barnum, forget it. Anong bagay? Yung taong nakatingin sa mga materials na bagay. Kaya iyan binindikit ng Diyos kasi yumaman. Kaya binindikit ng Diyos yan kasi ganito. Kita mo yumaman, ganito. At ang Diyos na sa kanya. Sabi ni Brother Barnum, God do not vindicate the things. Forget it. Kalimutan nyo yan. Kung dahil sa kayamanan o dahil sa kanyang katanyagan, dahil sa kanyang ay bibindigin. No. Sabi niya, see? But God, every statements, everything has vindicated to make it right. At sabi niya, be alert. Okay, God bless you, brothers and sisters. Nawa sana nakita niyo yung kapayagan nito. Na ang Diyos ay nagtago sa simplicity. God's hiding in simplicity. So, ibinibigay niya ang mga nakatagong hiwaga dun sa 7 seals sa taong hindi sa popularity. Hindi dahil sa mayaman siya. Hindi dahil sa sikat siya. Hindi. Sabi niya, nagtago niya hiding in simplicity. Ibig sabihin, from the popularity down to the simplicity. And the simplicity down to popularity. Di ba? From simplicity down to the ground. And from the ground down up to the popularity. Ngayon, ang popularity niya, yung heavenly places Yung many angels and saints watching for these messengers. Bias chosen people coming down. And so fly our every need. Early. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't
sky may turn to gray. I don't worry the future, for I know what Jesus said. And today walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't see to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. Every step is getting brighter as the goal is turning climb. Every burden's getting lighter, every cloud a silver line. The sun is always shining, there's no thing will dim the eyes. At the end of the rainbow, where the sun thank you brothers and sisters. Nawa ay mapanood nyo itong message, and just to be follow the Facebook, and also when you see the YouTube and TikToks in YouTube, you just to be follow and subscribe until the time that we come in. Okay, and God bless you all.